I would like to commend you. You're passionate and in pursuing this resolution for our hardworking jeepney drivers. Mr. President, ang bottom line dito sa nakikita ko ay salapi. May mga gustong kumita. Unang-una na dyan, they're now salivating. Tumutulo ng laway nito mga taga-LTFRB na atat ng kumita ng mga pilak. God knows who does not pay. Alam niyo po yung sa jeepney? Nakalagay, God knows who does not pay. Maraming mga hudas. Yes, na gustong yumaman. Gustong tumiba-tiba. At the expense of the mga pobreng jeepney drivers. Just imagine, 2.4 million po ang halaga ng isang yung modernized jeep na sinasabi nila. At 300,000 naman po ang mabibigyan ng subsidy. So 2.1 million po ang kailangang pagbabayaran ng mga jeepney drivers. Alam naman po ng mga taga-LTFRB kung magkano lang po kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon. Ang marami sa kanila hindi pa nga po makabuo ng boundary. Ang ilan sa kanila kahit isang tuka. Dahil nga po mahina ang kita. Pagkatapos kakargahan ng 2.1 million pesos na problemahin babayaran, ang kakapal ng mga mukha nito mga natutululaway ng mga taga-LTFRB. At tama kayo Mr. President, I agree with you. Yung mga taga-LGU, kanya-kanyang diskarte. Ay magbigay ng rota dahil gusto nila sarili yung rota, kailan dumaan sa kanila. I have so many experiences, hindi naman po lahat. Ito mga taga-LGU, gustong kumita. Hinuhuli po yung mga jeepney drivers. Hinuhuli po yung mga tricycle sapagkat gusto nilang magkaroon ng sarili nilang unit. Gusto nilang maging mga operators. Marami din sa mga taga-LGU, again, hindi naman po lahat na mga loko-loko, unfortunately. Sa halip na tawa ng kanilang mga constituent, mga taong bumoto sa kanila, yung pang kanilang mga ginigipit. FYI, mga taga-LTFRB, ang jeepney po ay parte na ng ating kultura. As a matter of fact, ang mga taga-ibang bansa, pinupuri po ang ating mga jeepney. At ginagamit po ito bilang tourist attraction sa kanilang lugar. Ipinagmamalaki ang jeepney natin. Pagkatapos, tayo ipipace out natin ang ganun-ganun na lamang. Ang kakapal na mukha nito mga taga-LTFRB. Ang kakapal na mga mukha nitong ilan mga taga-LGU. Hindi nag-iisip. Ang tanging iniisip lamang po nila, Mr. President, ang kanilang bulsa. And adding insult to injury, saan galing? Saan manggagaling itong mga jeepney? Galing ng China. Na kung saan, itong mga tao ito, ang hanggang ngayon, even while we speak, ay tuloy-tuloy na inapi ang ating mga mangingisda. Pagkatapos sa natin mga ngisda, tutulungan natin sila na para kumita, pagkakitaan, ang mga jeepney drivers. Para kumita, ang mga INUTIL na mga taga-LTFRB. Mr. President, baka marami pa akong masasabi. Bago ako ma-high blood, ang sasabihin ko lang, LTFRB, maghunos dili kayo. Dahil kapag hindi, pareho tayong sasabog, believe me or not. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Thank you very much, sir, distinguished colleague. Just a reaction. Thank you, Senator Tulfo, for your passionate speech. I know that you feel for the least of our countrymen. Alam niyo po, tama yung sinabi din ni Senator Cheese at ni Senator Tulfo. Pag itong mga binibiling mga modernized jeep na to nasira, wala namang mga dealers na yan dito. So yung mga parts, pahirapan ng pagkuha. Naalala rin yung mga Mahindra noon. Of course. Diba? Naging problema din yan. Diba? Bakit tayo nagsisettle sa ganon? So, yun nga. Parang merong gustong kumita. Kaya sa hearing, gusto ko rin matanong, sino ba ang nagbibigay ng accreditation sa mga kooperatiba? At paano nila? Kasi bago ka sumali sa kooperatiba, sasabihin sa'yo, oh, pero i-modernize mo yung jeep mo. Dito mo lang bibilin. So, may mga, diba? Meron ng mga connection sila. So, yun lamang po. Mr. President, next is Senator Bato de la Rosa. Mr. President, I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague from the province of Davao del Sur and Mindanao, Senator Bato de la Rosa, is recognized. Thank you, Mr. President. And Mr. President, before I read my manifestation, I just would like to encourage the Chairman of Public Services na sana during her investigation into this issue, establish natin yung sinasabi ni Senator Majority Leader na may mafia na sa likuran nito. Kasi kawawa naman yung mga maliliit na driver natin na mahirap na nga, mamapyahin pa ng sarili niyang gobyerno. Kung totoo itong may mafia, dapat malaman natin ito, tulungan natin itong imbestigahan para malaman. Kasi there seems to be a scheme of everything. Pamembro ka muna ng kooperatiba, din pagkatapos ng membro, hindi ka magiging membro kapag hindi ka mag-procure yung jeep na modernized jeep. So sana ma-establish natin ito kung sino itong mga mafia na ito. And Mr. President, I
I stand before you today to join this August chamber in calling the Land Transportation Franchising and Regulatory Board to defer the scheduled phase-out of all traditional jeepneys by June 30, 2023. The Public Utility Vehicle Modernization Program of the Department of Transportation and the LTFRB has the most notable intention, and that is to provide a safe, convenient, contemporary, and state-of-the-art public transportation system. We in the government are doing our best to provide the riding public a hassle-free public transportation experience. However, we should be realistic in fulfilling this dream and acknowledge the difficulties that lie ahead. Ginoong Pangulo, kaisa po ninyo ako sa paghangad ng modernong pamamaraan at palakad ng pampublikong transportasyon. Ngunit, kailangan natin isalang-alang ang limitasyon at hirap na hinaharap ng mga driver ng mga tradisyonal na jeepneys na namamayagpag sa ating mga daan sa maraming dekada na nakalipas. Traditional jeepneys, otherwise known as the king of the roads, have been the significant symbol of our busy streets in Manila. Even in the provinces, the sights of these iconic commuters to their respective workplaces and to reach their families back home after a day's work. Sa kagustuhan natin na mabigyan ng modernong mukha ang ating mga jeepney sa lansangan, naiisip ba natin ang magugugol na halaga ng mga drivers, operators at maging mga local manufacturers para maisakatuparan ang tinakdang programa ng DOTR at LTFRB para sa modernisasyon ng pampublikong sasakyan. Hirap. Nagkabulol-bulol tuloy ko to. We in the Senate are not insensitive to the plight of our drivers, operators, and local manufacturers. With the economic crisis brought by the pandemic, the transportation sector suffered much from the economic losses brought by COVID-19. With this in mind, utmost consideration, therefore, should be the burden that we pass on to our partners in the public transportation sector. Hence, I add my voice in appealing to the LTFRB to give more time to carry out the phase-out of our traditional jeepneys. Today, more than ever, our compassionate hearts should speak louder than the call of modernization. Thank you, Mr. President. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. President. Just a quick reaction to the statements made by our dear colleague, my good friend, Senator Bato de la Rosa. I actually wanted to put on record, Mr. President, that no less than the Secretary of the OTR himself, Secretary Tugade, before the pandemic, Mr. President, told our staff in my office, here in this August chamber, Mr. President, sa kanya ho mismo nang galing. Ang daming mafia dyan. May mga mafia dyan. May mga corrupt dyan sa LTFRB. I just wanted to put that on record, Mr. President, that it's not just me, but even the then DOTR Secretary made mention of that words, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator. Mr. President, I would also like to express I would like to recognize that, I would like to say that Senator Joel has always been active in our hearings. That's why all that he's saying is from his stock memory of what transpired. In fact, he was the one that brought out the issue that in his province, there are those that invested already in the modernization, in anticipation that the modernization will be fully implemented, bought already units to sell, but since the drivers themselves don't have money to buy the units, the ones that anticipated and invested already lost money. Di ba? Lumubog na yung negosyo nila. So that's all, Mr. President. I'd like to thank our majority leader also for taking active study and notice on this particular issue. Thank you very much, Mr. President, Madam Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ed Rica Blanca, tama yan Senator Raffy Tulfo, wasakin mo ang lahat ng mga umaapi sa ating bayan at sa mga Pilipinong kagaya nating kapos sa buhay, ipaglaban mo at susuporta kaming lahat sayo. Pahayag naman ni Cecilia Lumbera, sana isipin naman ng mga namumuno ang kapakanan ng mga maralita, di masama ang modernisasyon pero Diyos por santo naman, ibabaon nyo sa utang ang mga jeepney driver at operator. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jerry Villanoza, dapat dyan idol, itapon sa WPS ang TGA-LTFRB. Kaya damadami ang lumalaban sa gobyerno dahil sa mali nilang gawain. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.